The Boss Husband. Credit to the author. 921 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hehe. How do you like a taste of that? Akala mo ba haharapin kita ng hindi handa? Panunuya ng makulat na magsasaka. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin sa inis. Sa wakas ay napagtanto niya na kahit na ang kanyang true yuan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba, hindi iyon nangangahulugan na ito ay hindi tinatabla ng lahat. Sobra kong tinansya ang aking mga kakayahan. Habang ako ay ilang yugto sa kabila ng taong ito, ang kanyang mystical weapon ay hamarang sa aking pag-atake. Kung ang mga cultivator ni Hongming sa tribulation stage ay nagtataglay ng mas malalakas na mystical weapons, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Justin laban sa kanila. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata sa kanyang laban. Kaya nang buksan niya ang mga ito at nakitang hindi nasaktan si Justin, buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Mabilis na tumakbo si Justin papunta kay Marian para lang malaman na siya rin ay ligtas at hindi nasaktan. Ngumiti siya at pilit na inaaliw. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Bumukas ang mga pintuan ng kanyang nakaboteng emosyon at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nakalimutan na niya na galit siya sa kanya. Sok, ang sweet niyo talaga at pinagseselosan ako, ang makulat na magsasaka. Kinalma ni Justin ang sarili at tinanong siya ng seryosong ekspresyon, sino ka? Ngumisi ang lalaki. Hindi iyon mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay mayroon kang isang bagay na gusto ko. Alam ni Justin na dumating ang kidnapper para sa kanya. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong, ano iyon? Nanatiling tuwid ang mukha ng lalaki. The Endless Resolve Restoration Scripture. Nagulat si Justin nang marinig ito. Damn it! May hinahanap pang lalaki. Siya rin kaya ang lalaking nakilala ko sa Dawson Sect. Hindi pwede. Nararamdaman ko ang paglilinang ng taong ito ngunit nabigo akong gawin iyon noon, naisip niya. At bakit ko ito ibibigay sa iyo? Napangiti si Justin. Hinaplos ng kidnapper ang kanyang balbas. Ipagpapalit ko ang buhay ng asawa mo para dito. Naningkit ang mga mata ni Justin. Sa tingin mo ba talaga makakayanan mo ang pag-atake ko? I was nowhere near using my full power. I will allow you to die a painless death if you tell me what I want to know. Mula sa sandaling kinidnap niya si Marian, handa na si Justin na patayin siya. Tumawa ang kidnapper. Sa kasamahan ako ng asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Justin. Dahan-dahang tumayo si Marian mula sa sulok at naglakad patungo kay Justin. Walang sinabi ang makulat na magsasaka kahit na nakita niya iyon. Masigla niyang sinabi, narinig mo na ba ang sumpa ng parasito mula sa Nanjarling? Ang sumpa ng parasito. Sinubukan niyang alalahanin. Nagdilim ang mukha ni Justin habang galit na sumigaw, nilagyan mo ng sumpa ang babae ko. Natarante si Marian ngunit nasabi niya na nalasan siya sa pag-uukol sa kanilang pag-uusap. Namutla ng husto ang mukha niya. Ginamit ko ang dati kong pag-aari sa kanya, ang heart duet. Kapag ang parasito ay pumasok sa isang katawan, ako lang ang makakapagbutos nito. Kaya kung utusan silang kainin ang kanyang puso. Natigilan si Justin sa kinatatayuan niya. Ito ay mas maraming impormasyon kaysa sa maaari niyang iproseso. Parang masusuka si Marian nang marinig niya iyon. Alam kong madali mo akong patayin, kaya bakit hindi kalagkarin ang asawa mo kasama ko sa impyerno? Nabalitaan ko na ikaw ay walang awa at malupit sa iyong mga kaaway, gagawin mo rin ba ito sa iyong babae? Mayabang na sabi niya. Nabalik sa katinoan si Justin. Hinigpitin niya ang kanyang panga at inakbayan si Marian. Nadurog ang puso niya nang maramdaman ang panginginig ng katawan nito. Masisisi na lang niya ang sarili niya kung bakit muli siyang nagdulot ng sakit. Tumangala si Marian sa kanyang mga mata. Uminit ang puso niya nang makitang puno ng sakit at pag-aalala ang titig nito sa kanya. Umiling siya at sinubukang aliwin siya. Okay lang ako, hindi naman kasing sakit ng sinasabi niya. Hehe, batang babae. Ang tanging dahilan kung bakit ka okay ay dahil hindi ko pa sinasabi sa kanila na kainin ang iyong mga organo, sabi ng makulit na magsasaka.
Buong pagmamalaking nagtaas-baba si Marian. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Wala akong nararamdaman. Hindi ito lason, ito ay isang sumpa. Lumawak ang kanyang mga labi sa isang malupit na ngiti. Sa sumunod na segundo, isang masakit na tili ang lumabas sa labi ni Marian. Parang may bamara sa lalamunan niya. Marahas na nag-ikli ang mga kalamnan sa buong katawan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sa pag-ubo, dumura siya ng dugo sa kanyang bibig. Marian. Mabilis siyang hinailan ni Justin sa kanyang mga bisig. Inilipat niya ang isang bahagi ng Heaven and Earth Restoration Energy sa kanyang katawan. Anong ginawa mo? Sabi ng makulat na magsasaka, pinapakain ko ng kaunti ang mga parasito sa kanyang mga organo. Mag-relax para lang maniwala ka sa akin. Hindi ito sapat para patayin siya. Namumula ang mga mata ni Justin sa galit ngunit hindi niya kayang patayin ito. Justin. Natatakot ako. Ayokong mamatay dito. Bamantong hininga si Marian at ibinaon ang sarili sa katawan ni Justin. Magiging maayos ka, hindi kita hahayaang mamatay. Ipinagpatuloy ni Justin ang pagbuhos ng kanyang mga cultivation sa kanyang katawan. Biglang nagningning ang mga mata niya nang may naisip siya. Paano kung gamitin ko ang Endless Resolve Restoration Scripture para patayin ang mga parasito sa katawan niya? Naisip niya. Para bang alam na niya ang iniisip ni Justin, mabilis na nagsalita ang makulat na magsasaka. Ngumisi siya at sinabing, mas mabuting huwag mong gamitin ang iyong True Yuan sa mga parasito. Ito ay sisubog kapag nakipag-ugnayan ito sa True Yuan. Siguraduhin ko sa iyo, mas masakit ang kanyang kamatayan kaysa sa maibibigay ko. Nagdilim ang mukha ni Justin habang nagmamadaling umatras ang sobrang Heaven and Earth Restoration Energy. Bahagyang nakabawi si Marian at nagsimulang umiyak. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Walang ordinaryong mortal ang magiging handa para sa isang bagay na tulad nito. Niyakap siya ni Justin ng mahigpit at isinandal ito sa kanyang dibdib. Inaaliw niya itong tinapik at itinaas ang ulo. Aalisin mo ba ang sumpa kung bibigyan kita ng Endless Resolve Restoration Scripture? Isang tusong ngiti ang pinakawala ng lalaki. Sigurado. Ilang dekada ko nang pinalaki ang mga sanggol na ito. Sayang ang paggamit nito sa isang ordinaryong babae. Gayunpaman ano? Naputol si Justin. Ayaw na niyang magdusa pa si Marian. Dahan-dahang lumabas ang lalaki. Wala akong tiwala sa iyo. Hayaan mong higpitin ko ang iyong mga kakayahan upang pigilan ka sa pag-atake sa akin. Kapag natitiyak kong wala kang banta, tatanggalin ko ang sumpa at hahayaan ko kayong dalawa kapag nakuha ko na ang gusto ko. Ungol ni Justin. Sa tingin mo tanga ako. Papatayin mo ako dahil wala akong kakayahan. Tumawa ang lalaki. Ano pang pagpipilian ang mayroon ka? Ito ay iyon o ang kanyang buhay. Ito ay isang ganap na kahihiyan para sa kanya na lumakad sa mga pintuan ng impyerno ngayon. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ng lalaki para higpitin ang kanyang kakayahan. Ang paghihigpit sa walang katapusang Resolve Restoration Scripture ay hindi isang madaling gawain. Maaaring mayroon si Justin ng mga batas sa kalawakan na magagamit niya ngunit ito ay walang silbi laban sa lalaking ito na nasa yugto ng Soul Foreman. Si Marian ay hindi na lamang makapanood. Hinailan niya ang manggas ni Justin at umiling. Justin, huwag kang makinig sa kanya. Papatayin ka niya. Ginagamit niya ako para patayin ka dahil hindi niya kayang mag-isa. Napakalakas mo, sigurado akong may iligtas mo ako pagkatapos siyang patayin. Mapait na ngumiti si Justin habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal. Natatakot ako na sa pagkakataong ito ay mabitawan kita. 922. Nanlamig si Marian. Tumangala siya sa kanya at nagtanong na may pagkagulat na ekspresyon, ano? Anong ibig mong sabihin? I can guarantee killing him in one attack but I don't want to risk your life on it. I really want to listen to you pero hindi ko magawa. Not this time. Ngumiti ng mapait si Justin. Ikaw. Alam kong maraming beses na kitang nasaktan at malamang na deserve ko ito. Sa totoo lang, kung hindi lang kita nagalit noong una pa lang, hindi sana tayo nasa ganitong gulo.
Delikado, alam ko, pero hindi ko hahayaang mamatay ka bago ako mangyari. Matatag at determinado ang tingin ni Justin. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Marian habang nakahawak ito sa mga braso nito habang nanginginig. Gusto niyang umiyak pero walang pamatak na luha. Napabuntong hininga si Justin at hinawakan ang magkabilang kamay ni Marian. Huwag kang gagawa ng katangahan pagkatapos kong mamatay. Normal ka kaya naniniwala akong liligtasan ka niya. Hinahabol niya lang ako at ang Endless Resolve Restoration Scripture. Ang aking telepono ay binago upang magpadala ng mga pangmatagalang signal para makatakas ka. Tandaan na huwag gumawa ng anumang katangahan. Umiling si Marian. Napakagat siya sa labi na nagsimulang umagos ng dugo. Inilabas ni Justin ang kanyang telepono at itinulak ito sa kanyang mga kamay. Ayoko. Inihagis ni Marian ang kanyang telepono sa lupa. Sobrang nasaktan mo ako noon tapos ngayon sinasabi mo sa akin na mamamatay ka na. Ayaw mo bang patawarin kita? Kapuputin kita ng tuluyan kung mamatay ka na. Marian, huwag mong gawin ito. Ang boses ni Justin ay puno ng kalungkutan. Wala akong pakialam. Sabi mo ibabalik mo ako sa Central City. May utang ka pa sa akin na kasal. Justin, bastard ka. Humihikbi si Marian habang galit na humawak sa kwelyo ni Justin. Tinaasan siya ni Justin ng boses. Tama na. Napagpasyahan ko na. Tumabi ka o pipilitin kita. Huwag mong itataas ang mga kamay ko sa iyo. Tumigil sa pag-iyak si Marian at tinitigan si Justin ng blanko. Ang kanyang mga iyak ay napalitan ng tahimik na hikbi. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Justin sa kanya. Haha. Tapos na ba kayong mag-usap ng lovebird? Ngumiti ng matamis ang lalaki. Lumingon si Justin at humarap sa kanya, tinakpan si Marian ng kanyang katawan. Gawin mo lahat ng gusto mo. Oo. Lumiwanag ang lalaki at itinaas ang kanyang mga kamay. Lumitaw sa manipis na hangin ang isang pilak na punyal na may gintong pulang mga inukit. Nagpapalabas ito ng aura na napakadilim na naririnig nila ang sigaw ng mga lobo na nagmumula sa loob. Ito ay isang sinaunang artifact, ang Golden Dagger ng Blood Dragon. Ito ay isa sa ilang mga armas na maaaring makapinsala sa isang magsasaka pagkatapos ng tribulation stage. Nagagawa nitong kontrolin ang sistema ng sirkulasyon. Kung susubukan mong linangin habang apektado, mababaligtad ng punyal ang enerhiya at madali kang papatayin. Alam ko na ang iyong Endless Resolve Restoration Scripture ay makapagpapagaling sa iyong puso para. Gusto mong saksakin ang punyal na ito sa puso ko para masipsip nito ang true yuan ko at paghigpitin ako. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Justin. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Ano sa tingin mo? Paano ko maipapasa sa iyo ang Endless Resolve Restoration Scripture? Kumunat ang noo ni Justin. Madali lang yan. Kumuha siya ng isang piraso ng jade at inihagis kay Justin. Maaari itong gamitin para i-record ang mga banal na kasulatan. Ang kailangan mo lang gawin ay ilabas ang iyong true yuan dito. Aalisin ko ang heart duet kapag na-verify ko na ang authenticity nito. Naisip ni Justin, talagang maraming artifact sa mundo na hindi ko alam. Tiyak na matatalo ako kung hamanin ko si Hongmeng nang walang mahigpit na pagkakaintindi sa mga artifact na ito. Hindi masabi ni Justin kung saan nanggaling ang lalaki ngunit nagulat siya nang malaman niya na napakaraming mahahalagang artifact ang dala niya. Nagsimulang magbalangkas ng plano si Justin nang marinig niya ang pukana ng kidnapper. Upang matiyak na makakapag-focus ako sa aking banal na kahulugan, ililipat ko muna ang Endless Resolve Restoration Scripture sa Jade Scroll at ipapasa ito sa iyo. Kapag na-verify mo na ito, sasaksakin ko ang punyal sa puso ko. Kapag napagpasyahan mong mahina na ako, tatanggalin mo ang parasito. Ano sa palagay mo? Deal. Natuwa ang lalaki sa narinig. Namutla ang mukha ni Maria nang marinig niyang sinabi ni Justin na sasaksakin niya ang kanyang sarili. Baliw ka ba? Papatayin ka niya. Sabi ko tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Justin. Sinisikap kong iligtas ka kaya lumayo ka dito. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang nakatitig sa mukha ni Justin na namilipit sa galit. Natuwa ang kidnapper nang makita ito. Napakalapit niya sa tagumpay. Bilisan mo at ipasa sa akin ang banal na kasulatan.
Hindi masyadong matyaga ang mga parasito ko. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Justin ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Madaling ilipat ang banal na kasulatan. Isang pag-iisip lang ay sapat na para magawa niya ang paglipat. Makalipas ang mga 10 segundo, inihagis ni Justin ang Jade Scroll pabalik sa lalaki. Hawakan mo. Nang matanggap ng kidnapper ang scroll, agad niyang sinimulan ang pag-scan dito. Naningkit ang mga mata niya nang mabasa ang unang pangungusap. Bagamat alam niyang ito ay tunay, hindi maaaring maging masyadong maingat ang isang tao pagdating sa mga sitwasyong tulad nito. Tumingin siya kay Justin at sinabing, hayaan mo akong ipasa sa iyo ang punyal. Mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Tumahimik ka at bawiin ang iyong mga depensa. Ungol ng lalaki. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin at sumunod. Sa isang malinaw na tunog, ang punyal ay dumiretso sa kanyang dibdib. 3 bahid ng dugo ang lumabas sa kanyang dibdib. Agad na nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Justin. Kung siya man ay mahina, ang sakit ay maaaring nanag sa kanya. Gayunpaman, bumigay ang mga binti ni Justin at nahulog siya sa pool ng sarili niyang dugo. Justin. Walang pakialam si Maria na pinagalitan siya ni Justin kanina. Sa may kirot na puso, sinugod niya ito. Ngunit wala siyang magagawa. Ang dibdib ni Justin ay ganap na nabahira ng dugo. Ang Heaven and Earth Restoration Scripture ay nagsisikap na pagalingin siya ngunit pinipigilan ito ng punyal na gumawa ng anuman. Dahan-dahan, ang Heaven and Earth Restoration Energy ay nagsimulang kumalat sa kanyang katawan na nagpapahina sa kanya ng husto. Ang lalaki ay tumawa at tumingin kay Justin na may mapanuksong ngiti. Basahin ko ang iyong Endless Resolve Restoration Scripture habang naghihintay tayo. Aalisin ko ang sumpa kapag sa tingin ko ay akma. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi at kung hindi dahil sa Endless Resolve Restoration Scripture, si Justin ay patay na ngayon. Walang sino mang tao ang makakayanan ng pinsala sa istrukturang kinaroroonan niya. Ikaw. Mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Ngumisi ang lalaki. Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Wala kang iba kundi isang ligaw na magsasaka. Nagulat ako na nagtataglay ka ng isang maalamat na paraan ng paglilinang. Ang pag-aari mo ang dahilan ng iyong pagkamatay. Anak, hahayaan kitang damanak ng kaunti pang dugo bago tayo makarating doon. Hindi nang ahas na tumingin si Marian habang sinusubukan niyang kunin ang punyal gamit ang nanginginig na mga kamay. Anong ginagawa mo mas mahigit? Sinubukan siyang pigilan ni Justin. Binabunot ko ang punyal. Mamamatay ka talaga kung patuloy kang dumudugo. Nagsisinungaling siya sa iyo. Hindi niya aalisin ang sumpa. Humikbi si Marian. Isang maliit na ngiti ang pinakawala ni Justin. Makinig ka sa akin. Huwag mong gawin ito. Patuloy na humikbi si Marian. Pagkaraan ng 1 minuto, ang hininga ni Justin ay unti-unting lumalabas. Tumangala ang lalaki nang matapos niya itong basahin. Ang buong kasulatan ay mahirap unawain ngunit ito ay puno ng pagtataka kaya ipinalagay niya na ito ay tunay. Ngumisi siya at sinabing, mukhang hindi mo natapos ang bargain. Bilasan mo. Bilasan mo at alisin ang sumpa. Ang mga talukap ni Justin ay malapit ng sumara. Ang kanyang mga salita ay nagsisimula ng magsama-sama sa isang mahinang pagtatangka na gumawa ng magkakaugnay na mga pangungusap. Tumingin ang lalaki sa kanyang katawan at hinaplos ang kanyang balbas. Not bad, ang cultivation mo ngayon ay dapat nasa paligid ng innate full cycle. Sige, oras na para panatilihin ko ang pagtatapos ko sa bargain. Nagsimulang umawit ng kung ano ang lalaki at naramdaman ni Maria na may gumagalaw sa kanyang tiyan. Sa sumunod na segundo, ang hindi magandang pakiramdam na iyon ay lumabas sa kanyang bibig. Itinaas ng kidnapper ang kanyang mga braso at pinanatili ang parasite. Kamukhang kamukha ito ng alupihan. Tuparin ko ang pangako ko. Napabuntong hininga si Maria nang maisip niyang nasa katawan niya ang bug. Napangiti si Justin ng maluwag at pilit na itinaas ang kanyang kamay upang bunutin ang punyal mula sa kanyang dibdib. Mabilis na nakalimutan ni Marian ang kanyang pagkasuklam at tinulungang tumayo si Justin. Si Justin ay mas mahina kaysa sa sinumang tao dahil nawalan siya ng malaking dami ng dugo. Huwag kang mamatay, Justin. Huwag kang mamatay sa akin ngayon.
Hindi na siya ang cold at reserved CEO ng isang multinational corporate. Para siyang bata na umiiyak na nagmamakaawa. Naramdaman ni Maria na nanlamig ang kanyang katawan at hiniling na sana ay siya na lang iyon sa halip na siya. Kung hindi lang niya ito pinalaya sa bahay o nagalit sa kanya, hindi sana siya madaling kinidnap at hindi siya masasaktan. Sinabi niya sa kanya na nasaktan siya ng kanyang pagtataksil. Pero hindi ba ganoon din ang ginawa niya? Ginagawa niyang isakripisyo ang sarili para iligtas siya. Huminga si Justin at sinabi sa mahinang boses, huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Hindi ko kayang pretuhin ang sarili ko kapag niyakap mo ako ng ganito. Naningkit ang mga mata nito at nagmamadaling binitawan siya para makaupo ito ng maayos. Ay treat ang sarili mo. Ngumuso ang lalaki. Sabi ko babawiin ko yung parasite pero hindi ko sinabi na hahayaan ko kayong dalawa na umalis dito ng buhay. Haha. 923. Nalaglag ang puso ni Maria nang marinig niya iyon. Agad itong tumayo at sinigawan siya. Baliw ka. Ano? Wala akong ipinangako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang itinataas ang punyal at martilyo sa ere. Umupo si Justin sa lupa na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang Endless Resolve Restoration Scripture ay umiikot sa loob ng kanyang katawan ng baliw habang ipinatawag niya ang Earth at Restoration Energy. Ngunit ang natitirang epekto ng punyal ay humahadlang pa rin sa kanyang paggaling. Hindi ka makakatakas sa kamatayan. Humalaklak siya habang pinaikot-ikot ang kanyang mga daliri para summon ang atake sa kanilang dalawa. Sabay na umindayog ang punyal at martilyo, naglalabas ng gintong liwanag. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi sana may pagtanggol ni Justin ang kanyang sarili. Boom! Isang malakas na umalangaw-ngaw na boom ang umalangaw-ngaw mula sa kamay ng kidnapper. Ang Jade Scroll na hawak niya ay biglang sumabog. Sumabog ang malakas na compressed heaven and earth energy at hinaipan ang kamay ng kidnapper. Nawala ang kanyang buong braso sa kanyang katawan at pinalipad ng ilang metro sa hangin. Nawala ang ningning ng mystical artifact at bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mata ni Marian at tinakpan ang bibig. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa mga labi ni Justin ngunit wala siyang pakialam na tumangala, piniling tumuon sa pagtanggal ng sumpa ng punyal sa kanyang katawan. Ang kidnapper ay ganap na basang-basa sa dugo, nawala ng braso. Dumudugo siya sa loob, halata sa ubo at dugong lumabas pagkatapos nito. Hindi tulad ni Justin na may matigas na katawan, ang kidnapper ay umasa ng labis sa kanyang true yuan na nangangahulugan na siya ay napakadaling magkaroon ng pisikal na pinsala. Ang Heaven and Earth Restoration Energy ay pangunahing nakatuon sa pagpapagaling ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala itong anumang nakakasakit na kakayahan. Ang kidnapper ay magiging alikabok kung hindi siya protektado ng kanyang true yuan. Hindi makapaniwalang bamulong siya, ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Ang kanyang true yuan ay isang gulo. Hindi nito alam kung saan sisimulan ang proseso ng pagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagkagambalang ito, sinamantala ni Justin ang pagkakataon at nagtagumpay sa pagpapagaling sa sarili. Ang kanyang sirkulasyon ay nalinas at ang Endless Resolve Restoration Scripture ay ganap na naibalik sa pinakamataas nito. Ang sugat sa kanyang dibdib ay ganap na gumaling at walang bakas na siya ay nagtamo man lamang ng anumang pinsala. Wala lang. Katulad mo, wala akong pinanggako. I never promised to let you go once you removed her curse. Hinailan ni Justin ang kanyang kamisete na may bahid ng dugo. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, alam mo na kung gaano ako kalupit at kalupit. Ngunit nagpasya kang akitin ako. Nililigawan mo ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamayan. Napaluha si Maria nang makita niyang nakatayo ng maayos si Justin at mukhang maayos na siya. Hindi. Hindi pwede. Ang cultivation mo ay wala pa sa yugto ng soul form kanina. Halos hindi makapagsalita ang kidnapper. Lumakad pasulong si Justin at tinapakan ang kabilang braso niya. Ah! Sa isang nakakabinging sigaw, ang kanyang braso ay naging isang tumpok ng karne. Lumingon si Marian, natatakot na masaksihan ito. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos dahil sa gulat. Hindi mo man lang alam kung paano ko nilinang ang aking Endless Resolve Restoration Scripture at gusto mo pa rin. Napangiti si Justin. Anong ibig mong sabihin?
Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang sinusubukang pigilin ang matinding sakit. Inilagay ko ang ilan sa aking espesyal na True Yuan sa Jade Scroll sa tabi ng kasulatan. Hindi sapat ang lakas ng iyong cultivation para makita ito. Kaya nang dumating ang pagkakataon, kailangan ko na lang itong pasabugan. Ayaw tanggapin ng kidnapper ang kanyang kapalaran, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya kailanman inisip na iba ang True Yuan ni Justin sa kanya. Kahit na bumaba ang kanyang cultivation sa innate stage, hindi maaapektuhan ang kanyang divine sense. Ang sanhi ng pagsabog ay isang piraso ng cake. At muli, ang Heaven and Earth Restoration ay may lahat ng uri ng anyo at hindi lahat ay kayang kontrolin ito ng kasinggaling ni Justin. Nagsimulang tanungin siya ni Justin. Ngayon Spill, sino ka at sino ang nagpadala sa iyo dito? May kutob si Justin na kahit papaano ay konektado siya sa lalaking nakilala niya sa Dawson Sect. Nabaluktot ang mukha ng kidnapper habang sinasabi niya, ikaw, patayin mo na ako. Nagningning ang mga mata ni Justin at itinaas niya ang kanyang mga paa para tapakan ang mga daliri ng paa ng lalaki. Crack! Ang tunog ng mga bitik na buto ay kasing linaw ng araw at ang kanyang paa ay naging isang tumpok ng dugo at karne. Sigaw ng lalaki habang namimilipit sa sobrang sakit. Tumingin si Justin sa likuran niya at nabuhayan siya ng loob nang makitang lumingon si Marian. Mas mabuti kung hindi niya masaksihan ang mga bagay na ito. Sasabihin mo ba sa akin? Why should I? I'm dying anyway. Hinigpitin ng kidnapper ang kanyang panga. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay at hinaila ang punyal. Sa ilalim ng kanyang kontrol, pinutol niya ang kidnapper sa kanyang tiyan gamit ang punyal. Ah! Napasigaw ang lalaki nang maramdaman niyang may bahagi ng kanyang laman na nahubaran sa kanyang katawan. Malupit ang boses ni Justin. Sabihin mo man sa akin o hindi ay desisyon mo. Ngunit puputulan ko ang isang piraso ng iyong laman para sa bawat tanong na hindi mo sasagutin. Magpasya ka kaagad, baka wala ka ng sapat na katawan kapag natapos na ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita agad papatayin. Panoorin ko ang iyong kalansay at mga organo na kumikibot habang sila ay lumalaban para mabuhay. Sumili ang takot sa mga mata ng lalaki. Hindi sinusubukan ni Justin na takutin siya. Ito ay ang katotohanan. Si Justin ay lubos na pamilyar sa istruktura ng anatomaya ng tao at madaling pinutol ang 2 piraso ng kanyang laman. Buo pa rin ang buhay ng kidnapper habang sinisikap ng kanyang True Yuan na ayusin siya. Ikaw! Baliw ka! Malapit ka ng mademonyo at hindi ka nagagaling. Sigaw ng lalaki at parang mawawala na siya ng malay. Maling sagot, sabi ni Justin at pinutol siya ng 2 beses. Matalas ang punyal na para itong hinihila ng kutsilyo sa tinunaw na mantikilya. Umabot sa punto kung saan kahit buto ay nagsimulang magpakita. Nagulat at natakot ang lalaki. Nabigo na ako sa aking gawain at kahit na hindi ako mamatay sa ilalim ng iyong mga kamay, ako ay nasa kamay ng iba kaya bakit ko hahayaan kang magkaroon ng kasiyahang malaman. Biglang nanikip ang kanyang katawan at kasunod noon ay nagsimulang umagos ang itim na dugo sa kanyang katawan at nagsimulang mabulok at mabaho ang kanyang laman. Nagulat si Justin nang makita ito. Naalala niya na sinabi ng lalaki na ang heart duet ay maaaring mag-superate ng isang katawan. Ibig sabihin ba nito ay na-trigger niya ito sa sarili niyang katawan? Anong klaseng kalaban ang kinakaharap niya para maging ganito siya kaitikot? Saglit na nag-isip si Justin na may mabigat na puso at nagpasya na kailangan niyang magmadali sa pagsasanay ng kanyang mga babae. Pero sa ngayon, hindi niya maalerto ang mga ito kaya kailangan niyang i-handle ang lahat ng stress mag-isa. Tumingin si Justin at nakitang naiwan ng lalaki ang martilyo, punyal, at ang kanyang pulseres. Isa pang bagay ang pumukaw sa kanyang mata. Ito ay isang plain looking medal na nakasabit sa kanyang baywang. 924. 20-30. Kinuha ni Justin ang medalya at siniyasat ito. Hindi ito mukhang partikular na kawili-wili, isave ang salitang luminous sa nakasulat sa harap nito. Ginamit niya ang kanyang divine sense para siyasatin pa ito ngunit sa huli ay nasabi na lamang niya na mayroong dayuhang inscription dito. Dahil wala siyang ideya kung ano iyon, nagpa siya si Justin na panatilihin ito sa parallel space.
Hindi niya nagawang i-materialize ang mga bagay na may cultivation tulad ng kidnapper, ngunit ang mga batas sa kalawakan ay gumagana halos pareho. Matapos alagaan ang lahat ng ito, saka lang naglakad si Justin patungo kay Maria na nakatayo sa gilid. Lumingon siya at kumunat ang noo nang makita ang resulta ng away nila. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Justin na pumatay ng isang taong may malamig na dugo. Ngunit hindi ito isang bagay na masanay siya sa kabila ng nasaksihan niya noon. Hinawakan ni Justin ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi sa kanya, "Marian, malamang natakot ka. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Tumingin si Marian sa kanya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Yung sinabi mo kanina. Sinasabi mo ba sa akin na pinlano mo ang lahat ng ito?" Masasabi mo yan. Hindi kanya bibitawan kung patay na talaga ako." Ngumisi si Justin. "Bastos ka." Itinaas ni Marian ang kanyang binti sa galit at sinipa ang kanyang guya gamit ang kanyang mga takong. "You almost broke my heart. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may plano ka? Tingin mo ba nakakatuwa akong panoorin akong umiiyak? Ito ba ang ideya mo para makaganti?" Inakala ni Maria na siya ay medyo hindi makatwiran ngunit nagalit siya nang mapaalalahanan na si Justin ay nagtatago sa kanya ng katotohanan. Nagkunwaring hinawakan ni Justin ang kanyang guya at sinubukan siyang pakalmayan. "Wala akong choice. Dapat kasing kumbansihin ito hanggat maaari. Maniniwala siya na namamatay ako kung totoo ang mga luha mo. Nag-aalala ako na kapag nalaman niya ang totoo, nasa panganib ka. Paano kung tumanggi siyang alisin ang parasito? Handa ka bang mamatay?" Tinanong siya ni Maria na may luhang mga mata. Nagulat si Justin at tumango siya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. "Sinabi ko sa iyo na hanggat nabubuhay ako, ikaw din." Pinaikit ni Maria ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi at huminga ng malalim bago sinabing, "Ito ba ang gusto mo? Kung talagang namatay ako kasama mo, kailangan kong tandaan na namatay ka para sa akin at may utang na loob sa iyo ng walang hanggan sa impyerno. Ganon ba? Tumingin ka. Bakit nananatili sa nakaraan kung ligtas na tayo ngayon?" Ngumiti si Justin. "Para sa iyo, maaaring wala lang. Pero hindi ko kayang lampasan ang katotohanan na ginamit mo ang iyong buhay bilang bargaining chip para iligtas ako." Mabagsik ang ekspresyon ng mukha ni Marian. Nagulat si Justin nang marinig ito. Tumayo siya at tumigil sa pagngiti pagkaraan ng ilang segundo. "Hindi ba't inilihim mo ang lahat ng si Yellow ay nahaharap sa problema? Pinili mo ring itago ito sa akin. Iyan ay dahil. Dahil ano?" Ngumisi si Justin. Nakagat ni Marian ang kanyang labi. "Iyon ay dahil naniniwala ako na hindi ka tatutol kung ipapaliwanag ko ito sa iyo pagkatapos na mangyari ito." "Tama iyan." Napabuntong hininga si Justin. "Baka magalit ako kapag nalaman ko sa sarili ko ang totoo. Pero hindi ako nagtagal dahil naiintindihan ko naman ang intensyon mo. Ganon din naman, naniniwala ako na handa mo akong patawarin sa pagkakataong ito sa walang habas kong desisyon kanina." Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at mamulong kahit anong sabihin mo. Gustong haplasan ni Justin ang kanyang pisngi ngunit huminto ang kanyang kamay sa kalagitnaan nang maalala niyang pareho silang nasa gitna ng away. Hindi siya sigurado kung napatawad na siya ni Marian sa nangyari kay Jinsel. Napagtanto ito ni Marian at nadurog ang kanyang puso nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Justin. Hindi niya sasabihing galit pa rin siya sa kanya. Nagbago ang mga bagay pagkatapos ng malapit kamatayang karanasan. Galit pa rin ba siya sa kanya? Hindi naman. Pero hindi hinayaan ng pride niya na hilahin niya ang kamay niya at ilagay sa mukha niya. Naramdaman ni Justin na naging awkward ang sitwasyon kaya mabilis siyang nagmungkahi ng isang bagay. "Bumalik tayo sa Stonegate. Si Hannah ay nag-aalala tungkol sa iyo. Tawagan mo siya." Tahimik na tumango si Marian at kinuha ang telepono. Kinausap siya ni Marian saglit bago ibinaba ang telepono. Tumingin siya kay Justin na may kakaibang ekspresyon. Lumapit si Justin sa kanya at niyakap ang kanyang baywang, idiniin ang malambot nitong katawan sa kanya. "I'll do it as slow as possible. Ipikit mo ang mga mata mo. Baka hindi mo kayanin ang kilig.
Lipad ba tayo pabalik? Hindi naglakas loob si Marian na isipin na lilipad sila pabalik sa Stonegate ng ganoon lang. Nagkibit balikat si Justin. Paano mo naisip na aalis tayo? Sa bus. Eroplano. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata at tumango. Bumagal si Justin hanggat kaya niya at makalipas ang ilang minuto, nakabalik na sila sa mga villa ng Paradise. Pareho silang nabalot ng alikabok at dugo kaya kinailangan nilang huminto sa bahay. Sa kabutihang palad, ang mga kalapit na villa ay medyo magkalayo kaya walang makakakita sa kanila sa ganitong estado. Binitawan ni Justin si Marian at nakangiting sinabi, maaari mong imulat ang iyong mga mata ngayon, nakauwi na tayo. Iminulat ni Marian ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makitang nakauwi na talaga sila. Pinunasan ni Justin ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Dapat ba siyang pumasok? Baka magalit pa si Marian sa kanya. Hindi ba siya dapat pumasok noon? Nadismaya si Justin nang malaman niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanilang laban pagkatapos na mailigtas ang kanyang buhay. Hindi ba niya kayang kalimutan si Jinsel? Halos mahulaan ni Marian kung ano ang iniisip niya sa puntong iyon. May gusto ka bang sabihin? Huminga si Justin at nag-alinlangan sandali bago nagplaster ng ngiti sa kanyang mukha. Marian, gusto kong sabihin, napupunta ako ngayon, ha? Umaasa siyang tatanggihan niya ang kanyang pahayag at hilingin sa kanya na manatili. Natahimik si Marian na mahigpit na hinawakan ang kanyang damit, tila malalim ang iniisip. Bahagyang nadismaya si Justin nang hindi siya sumagot. Tapos aalis na talaga ako ha. Tahimik na nakatayo si Marian sa pintuan. Mapapahiyak na si Justin. Bakit wala siyang sasabihin? Ipaalam man lang sa kanya kung naiinis pa rin siya. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas nang lumingon siya, iniisip kung saan siya pupunta. Sa oras na iyon, tinawag siya ni Marian. Aalis ka ng ganun-ganun lang. Matigas na lumingon si Justin. May limitasyon kung gaano ako kamangmang. Ayokong manatili rito dahil alam kong mas magagalit pa ako sa iyo. Idiot ka ba? Tinawag siya ni Marian na tulala sa halip na isang jerk. Napatulala si Justin at nalilitong tumingin sa kanya. Pakiramdam ni Marian ay parang nababaliw na siya. Pumikit siya saglit bago nagtaas ng boses sa kanya. Di ba sabi mo mahal mo ako? Lalong natarante si Justin habang nakatitig sa namumula nitong pisngi. Ang emosyon ni Marian ay nasa lahat ng dako. Napabuntong hininga siya at sumigaw, kung talagang mahal mo ako, bakit 2 beses ka lang nagmakaawa? Isipin mo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. 20-30 beses mo na sana akong nakiusap. Kung gagawin mo iyon, saka lang ako makapagpanggap na patawarin ka ng walang pag-aalinlangan sa malamig na paraan. Iyan lang ba ang kaya mong gawin? Ikaw ay malaking taba na sinungaling. Malaking matabang sinungaling. Ang 3 salitang ito ay umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ngunit na puno lamang ng pulot ang kanyang puso. Ano ang nangyari sa kanya? Kakaiba para sa kanya na napagtanto na nakuha niya ang kasiyahan sa kanyang pagsaway sa kanya. Hindi katakatakang sabihin ng mga tao na ang pag-ibig ay gumagawa ng mga tao na pipi. 1 hakbang, 2 hakbang, sumugod si Justin sa harap ni Marian. Lumapit ito sa kanya at itinulak siya sa pader. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi ako sinungaling, magnanakaw ako. Ngumiti si Justin. Sinubukan ni Marian na manatiling kalmado, ngunit masasabi ni Justin na siya ay kinakabahan sa hitsura ng kanyang mga mata. Anong magnanakaw? Ninakaw ko ang puso mo. Pagkasabi noon ay hinalikan niya ito sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Marian at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito itinulak palayo. Hindi na lumayo pa si Justin. Ito ay isang halik upang itatak ang kanilang nakaraan. Matapos maghiwalay ang kanilang mga labi, napangiti si Justin ng maluwag. Kahit na may nagsabi sa akin na hindi ko dapat sabihin ang I'm sorry, pagkatapos kong sabihin sa isang babae na mahal ko siya, gusto ko pa ring sabihin sa iyo na pinagsisisihan ko ang maraming bagay. Pero ipinapangako ko na hindi na magkakaroon ng isa pang Jinsel Fritz.
Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Marian mula sa mahiyain at naging malamig. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Nagulat si Justin at ngumiti siya ng mapait. Miss, nakauwi ka na ba? Ang boses ni Yuna ay naririnig mula sa loob. Halatang narinig niya ang kaguluhan mula sa labas. Itinulak ni Marian si Justin palayo sa kanya at sinubok linisin ang sarili upang hindi magmukhang gusot. Oo, ako, ito. Buksan mo ang pinto, Yuna. Tumakbo si Yuna para buksan ang pinto at napabuntong hininga nang makita ang estado na kinaroroonan nila. Ano ang nangyari? Sir, bakit basang-basa ka sa dugo? Yuna, relax, okay lang tayo. Naaksidente tayo pero naayos na natin. Inaliw siya ni Justin. Huminahon si Yuna nang makita niyang maayos sila sa karamihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya silang ganito. Kumunat ang noo niya at sinabing, pero kung ganoon nga, paano kayo makikipagkita sa bisita? Bisita? Anong bisita? Nagulat si Justin nang marinig iyon. Napangiti si Yuna nang walang magawa. May dumating na babae na tinatawag na Miss Fritz 5 minuto ang nakalipas. Nandito siya para makipagkita kay Miss at naghihintay siya sa sala. Miss Fritz. Malapit nang mabaliw si Justin. Ang lakas ng loob nitong babaeng ta. Hindi ba sapat ang pinsalang ginawa niya? Gaya ng inaasahan, si Maria na kagagaling lang ay muling nagpakawala ng kanyang hangarin na pumatay. Pinandilatan niya si Justin bago ibinaling ang kanyang ulo. Yuna, okay lang? Makikilala ko siya. 25. Nalito si Yuna sa galit ni Marian, ngunit naunawaan niya nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang harapin si Justin. Bamantong hininga siya at napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging magagawa niya ngayon ay umasa at manalangin. Nang pumasok sila sa sala, nakita nila si Jinsel na nakaupo sa sopa habang nakakross ang mga paa habang umiinom ng tsaa. Nakasuot siya ng itim na sweater na may leather na hot pants, mukhang seductive at sexy. Kung hindi alam ng isa, iisipin nila na siya ang may-ari ng bahay. Kabaligtaran sa kanya, ang damit ni Marian ay natatakpan ng alikabok at ang kanyang buhok ay ganap na gulo. Ibinaba ni Jinsel ang kanyang tasa nang marinig niyang pumasok sila. Lumingon siya para batiin sila ngunit nagulat siya nang makita silang nasa ganoong kalagayan. Si Marian ay masyadong abala sa pagpupunas ng malamig na mga tingin sa kanya upang abalahin ang kanyang hitsura. Umalis ka, malupit niyang sambit. Ang kanyang tono ay magaan ngunit ang kahulugan sa likod nito ay mabigat. Si Jinsel ay ngingiti na sana sa kanyang ngunit hindi niya magawa, natigilan sa ilalim ng mga titig ni Marian. Tumangala si Justin sa kisame sa likod ni Marian at napabuntong hininga sa gulat nang marinig niya ang sinabi ni Marian. Ngunit alang-alang sa kanyang trabaho, nagpasya siyang huwag pakialaman at nagkunwaring kamangmangan. Sinukli ni Jinsel ang kanyang buhok at humajejek. Lumapit siya sa kanila at iniling ang ulo sa isang tabi. Saan kayo nagpunta ng asawa mo, President Lysander? Bakit parang napakagulo mo? Umalis ka na. Muling napawi ang ngiti ni Jinsel. This time, naging mapait na ngiti. Hindi ba pwedeng mag-usap na lang tayo? I'm here on a serious matter. Lumingon si Marian kay Yuna. Yuna, ay escort mo ang bisita natin. Hindi alam ni Yuna kung ano ang nangyayari ngunit hindi siya ang lugar para sumingit. Miss Fritz. Napangiti si Yuna. Hayaan mo akong ihatid ka palabas. Baka bumalik ka sa ibang araw. Tumingin si Jinsel kay Justin na may masamang tingin. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, pinapaalis mo rin ba ako? Naisip ni Justin, gusto ba niya akong mamatay? Bakit mo ako tinatanong? Pinagaling ko ang lason mo, binigyan kita ng pera at sinira mo ang relasyon namin ng asawa ko. Dapat magpasalamat ka na buhay ka pa. Inis si Justin. Nalilitong tanong ni Marian, lason. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi nagabala si Justin na itago ang katotohanan at sinabi sa kanya ang lahat tungkol dito. Alam ni Marian na may iba siyang itinatago sa kanya pero pinili niyang huwag nang lingunin. Kung ganoon ang nangyari, dapat kang magpasalamat sa halip na sirain ang aming pamilya upang makamit ang iyong mga motibo. Tama ka.
Sumangayon si Jinsel, puno ng panghihinayang ang kanyang mukha. Narito ako ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Pagkasabi nito, napaluhod si Jinsel at napaluhod. Ang tatlong iba pang nakatira sa silid ay nakatayo roon, hindi alam kung ano ang gagawin. Kasalanan ko. Nasiraan ako ng paghihiganti. Gusto kong sirain ang kasal mo sa pamamagitan ng paggamit ng nakaraan ko kay Justin. Miss Lysander, patawarin mo sana ang pagmamadali ko pero kailangan ko talagang mabuhay. Ayokong mabuhay ng may takot sa bawat segundo ng buhay ko. Kung hindi mo ako mailigtas, walang makakaligtas. And with that, nagsimula siyang humikbin parang baliw. Napakababa ng katawan niya na para bang matutunaw siya sa lupa. Hindi napigilan ni Yuna na malungkot para sa kanya at sinubukan niyang tulungan siyang makatayo. Miss Fritz, hindi mo na kailangang gawin ito. Bilisan mo, bumangon ka. Umiling si Jinsel. Patuloy akong luluhod hanggang sa mapatawad ako ni Miss Lysander. Mamamatay pa rin ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay na nakaluhod dito kaysa sa kamay ng iba. Hindi makapag-isip ng maayos si Justin na bigla sa iba't ibang mukha na ipinakita ni Jinsel. Maaaring kinasusuklaman ni Marian ang katotohanang sinubukan ni Jinsel na sirain ang relasyon nila ni Justin, ngunit hindi maiwasan ng kanyang puso na lumambat nang makita niyang umiiyak si Jinsel habang humihingi ng tawad sa kanya. Sabi mo natakpen ka ng paghihiganti. Anong ibig mong sabihin? Hindi maiwasang magtanong ni Marian. Pinunasan ni Jinsel ang kanyang mga luha. Tumakas talaga ako sa bahay. Hinahanap ng mga miyembro ng clan ko at magiging in-laws ko na ibalik ako. Ano? Si Yuna naman ang mabigla. Miss Fritz, ano ang sinasabi mo? Bakit ka tatangkaing patayin ng mga miyembro ng iyong angkan? Ang mga taong gusto mong paghihigantihan ay hindi maaaring mga miyembro ng iyong pamilya, hindi ba? Hindi ko sila kapamilya. Namumula ang mga mata niya sa galit at puot. Inangat niya ang kanyang ulo at sumigaw, gusto kong putulin ang kanilang balat isa-isa. Naningkit ang mga mata ni Justin at pinanood si Jinsel na nawalan ng gana. Ito ay masyadong totoo para maging isang gawa. Maaari niyang pagsamasamahin ang nangyari sa impormasyong nakuha niya noon. Naglakad siya palapit sa kanya pagkatapos magdesisyon. Bumangon ka. Tumigil sa pag-iyak si Jinsel at walang magawang tumingin sa kanya. Ikaw, mapapatawad mo ba ako? Sinabi ni Justin sa kanya, sabihin mo sa akin ang lahat. Ang iyong nakaraan at ang iyong background. Nanatili si Jinsel saglit at lumingon para tingnan si Marian. Tumingin si Marian kay Justin na may masalimuot na tingin. Ilang sandali siyang nag-alinlangan bago tumango. Patawarin kita kung mangangako ka na hindi ka maghuhugot ng anumang nakakatawa sa hinaharap. Napangiti si Jinsel. Salamat. Dapat sa simula pa lang ginawa na ninyo ito. Sir, Miss, mag-shower muna kayong dalawa at magpalit ng bagong damit. Ngumiti si Yuna. Ngumisi si Justin at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Marian. Bangulong ito sa tenga niya, mahal, sabay tayong mag-shower. Hayaan mo. Maikli ang sagot ni Marian. Si Justin ay hindi nang ahas na suwayan siya at binitawan kaagad ang kanyang mga kamay. Tila hindi siya natutuwa sa desisyon nito kahit na malamang ay ganoon din ang gagawin niya. Lumingon si Marian at sinabi sa iba. Mag-uusap tayo sa aking pag-aaral. Yuna, tulungan mo akong maghanda ng pagkain, nagugutom ako. Sinenyasan ni Justin si Yuna na maghanda ng mas maraming pagkain bago umakyat din sa hagdan. Tinitigan sila ni Jinsel mula sa ibaba. Bakit, nagseselos ka sa kanila? Ngumiti si Yuna kay Jinsel. Nagulat siya at napangiti din siya. Maaaring marami silang pag-aawayan ngunit isang taon na silang kasal. Dahil sa kanilang mga karanasan, walang ibang mag-asawa ang magbahagi ng koneksyon ng ganoon kalalim na pabuntong hininga si Yuna. Miss Fritz, hayaan mo akong magbigay ng payo sa iyo. Itigil mo na ang pag-iisip ng mga bagay na hinding-hindi mangyayari. Masasaktan mo lang ang sarili mo. Pagkasabi noon, pumunta si Yuna sa kusina para maghanda ng pagkain para sa kanila. Si Jinsel ay tumayo sa ibaba na may malungkot na ekspresyon.
Makalipas ang kalahating oras, tinawag ni na Justin at Marian si Jincel sa pag-aaral pagkatapos nilang pareho. Noong nakaraan, hindi sana mag-abala si Marian na sumali ngunit ngayong nahuli na siya ng isang cultivator, mahalagang malaman niya ang mga bagay na ito. Medyo maluwang ang pag-aaral ni Marian. Ang sahig ay nilagyan ng katsimir. Nakaupo silang tatlo sa pulang leather na upuan, magkaharap. Umalis si Yuna pagkatapos dalhan sila ng merienda. Pakiramdam niya ay isang tagalabas sa kanilang pag-uusap at walang dahilan upang manatili. Sabihin mo na sa amin. Huwag mo nang palakihin ang mga bagay-bagay. Baka matanggap ko iyon kung gagawin mo. Dinampot ni Justin ang isang green bean cake at pinalamanan ito sa kanyang bibig. Huminga ng malalim si Jincel, sinusubukang kunin kung saan magsisimula. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya. Hindi ako sigurado kung narinig na ninyo ang mga nakatagong angkan. 926. Lumiwanag ang mga mata ni Justin ngunit nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mukha nang marinig niya ang mga salitang iyon. So ito talaga ang hidden plans. Naisip niya. Sa kabilang banda, si Marian ay nalilito gaya ng dati ngunit piniling huwag magtanong nang lumingon siya at nakita ang mahigpit na ekspresyon ni Justin. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanong sa kanya na ipaliwanag ito sa ibang pagkakataon ay isang opsyon pa rin para sa kanya. Sinabi ni Justin kay Jincel, relax. Sabihin mo lang sa akin ang lahat at huwag mag-iwan ng detalye. Bahagyang natigilan si Jincel nang makitang seryoso si Justin ngunit tumango siya at nagsimulang magkwento. Mula nang matapos ang labanan sa pagitan ng mga dakilang sinaunang magsasaka at ng mga Diyos, ang mga bagay ay partikular na mahirap para sa mga Diyos. Nakulong si Zeus sa isang pormasayon, halos hindi matulungan ni Athena ang sarili, pabayaan ang iba pang lahi ng Diyos. Ang pinakamasama ay, hindi sila nakapagbigay ng mga supling na nangangahulugan na sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang mga dakilang sinaunang magsasaka ay walang pagbubukod. Sila rin ay nagsimulang mamatay sa tabi ng mga Diyos. Ngunit ang mas malalakas na magsasaka ay exception. Namana nila ang mga sandata mula sa mga ninuno na umakyat upang maging mga immortal na naging dahilan upang ang kanilang mga inapo ay mas malakas kaysa sa ibang mga magsasaka. Nang mawala ang mga dakilang sinaunang magsasaka, nabuo ng kanilang mga inapo ang dakilang sinaunang angkan. Nanatili silang nakatago sa simpleng paningin, nakatuon lamang sa kanilang paglalakbay sa paglilinang tungo sa pag-akyat, at nahiwalay sa lipunan, na naging dahilan upang sila ay maging isang nakatagong angkan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang karamihan sa mga nakatagong angkan ay nagsimulang mamatay. Pinili ng mga mahihinang angkan na bumalik sa lipunan at ang ilang mga angkan ay kinuha ng mga mas malakas dahil sa kawalan ng pamumuno. Sa wakas, 3 nakatagong clan na lang ang natitira sa Zenica, na ang angkan ng Lo, ang angkan ng Nigel, at ang angkan ng Fritz. Ang 3 angkan na ito ay nakaligtas sa ilalim ng malupit na kapaligiran at mga kondisyon, at sa huli, ay nakapagpalawak. Hindi lamang sila nagmamayari ng mga banal na kasulatan mula sa sinaunang panahon, ngunit mayroon din silang mga artifact at gamot na maaaring maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Bukod pa riyan, mayroon silang talagang makapangyarihang mga elder na magbabantay sa kanilang mga angkan. Sa kabaligtaran, si Hongmeng ay isang grupo lamang ng mga hindi kaakibat na magsasaka. Maaaring nauna sila sa mga nakatagong clan sa bilang, ngunit kulang sila sa uri ng mga elite na matatagpuan sa 3 clan na iyon. Dagdag pa, magagamit ng mga cultivator ng soul forming stage at mas mataas ang mga artifact dahil sa pagkakaroon ng true yuan, kaya nagbibigay ng mas malaking kalamangan sa mga dakilang sinaunang clan. Sa lahat ng ito, pinoprotektahan ni Hongmeng ang mahusay na sinaunang pormasayon at pati na rin ang ugat ng Zeneca. Nagawa nilang mapanatili ang balanse sa mga dakilang sinaunang angkan sa pamamagitan ng hindi pakikisangkot sa isa't isa. Si Jincel ay nagmula sa angkan ng Fritz. Siya ay anak ni Marjun Fritz, ang pangalawang anak na lalaki ng pinuno ng angkan ng Fritz, si Melandro. Si Marjun ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki at si Jincel ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ngunit, ipinanganak si Jincel na may 9 na yin meridian. Ang isang taong ipinanganak na may 9 na yin meridian ay hindi makakapag-cultivate.
Dahil sa malakas na yin, ang kanyang katawan ay hindi makakatanggap ng anumang anyo ng enerhiya, kaya ang enerhiya ay maiiwasan ang kanyang katawan. Ang paggamot sa gayong karamdaman ay nangangailangan ng isang pamamaraan na nawala sa oras. Sa isang nakatagong clan, sino mang miyembro ng clan na hindi makapag-cultivate hanggang sa yugto ng soul forming ay ituturing na walang silbi. Ituturing silang isang tagalabas kahit saang pamilya sila nagmula, makapangyarihan o hindi. Hindi naging maganda ang mga bagay para kay Jincel, bilang isang batang babae na hindi marunong mag-cultivate. Ipinanganak siya sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Gayunpaman, ang iba pang katangian ng Nine Yin Meridian ay nagpabago sa kanilang opinyon sa kanya, hindi siya naapektuhan ng anumang uri ng lason. Maaaring paghigpitin ng Nine Yin Meridian ang lahat ng mga entry ng lason. Maaaring magpakita ng mga sintomas ang katawan ng tao ngunit dahil sa malakas na yin, mabubuhay pa rin siya ng maraming taon kahit na nalason. Ang bawat nakatagong clan ay may iba't ibang katangian. Ang angkan ng luo ay may maraming mga banal na kasulatan at malalakas na magsasaka, samantalang ang angkan ng ning ay may maraming mga artifact at magsasaka din. Maaaring hindi sila kasing pili ng angkan ng lo ngunit malakas pa rin sila. Ang Fritz clan, sa kabilang banda, ay umasa sa mga artifact at gamot. Ang paggawa ng gamot ang kanilang kakayahan. Dati, walang makakaalam kung fully functional ang gamot nila dahil hindi sila kasing husay ng mga ninuno nila bago sila. Hindi ito nakatulong na ang kanilang mga recipe ay hindi 100% na tumpak. Kaya ang kakayahang masuri ang mga epekto ng kanilang gamot ay napakahalaga. Karamihan sa mga gamot na kanilang ginawa ay may mga nakatagong epekto na maaaring mula sa panloob na pagdurugo hanggang sa pagkasira ng kanilang mga organo. Ang ilang mga side effect ay maaaring humantong sa pagkasira ng kanilang pag-unlad ng paglilinang. Ang Fritz clan ay hindi basta-basta makikidnap ng isang tao para masuri ang gamot. Una, ang isang ordinaryong tao ay hindi makayanan ang mga epekto at pangalawa, ang bawat miyembro ng clan ay mahalaga. Sa makatuwid, ang pagsilang ni Jincel ay parang isang kaloob ng Diyos. Maaaring hindi makapag-cultivate si Jincel ngunit napuno ng Nine Yin Meridian ang kanyang katawan ng yin energy. Kung nalason siya, hindi siya mamamatay kaagad. Ginawa niya itong perpektong guinea pig. Mula sa pinakamaagang pag-abot ng alaala ni Jincel, dumaan na siya sa hindi mabilang na dami ng mga pagsubok. Kung nagpakita siya ng anumang sintomas ng pagkalason, susubukan nilang hanapin ang dahilan sa likod nito at kung wala, nangangahulugan ito na gumagana ng maayos ang gamot. Ito ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng napakaraming lason sa iyong katawan? Hindi mapigilan ni Justin na sumimangot. Namumula ang mga mata ni Jincel. Ang mga taon ng pagdurusa ay hindi nangangahulugang nasanay na siya. Tumango siya at sinabing, alam nila na kung gusto niyang sugpuin ang mga lason mula sa Nine Yin Meridian sa aking katawan, aabutin ito ng maraming oras at mga halamang gamot. Maaaring magdusa ako ngunit hindi ako mamamatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa mong alisin ang lason sa aking katawan na halos 20 taon nang nakadikit sa akin. Halos 20 taon. Nagulat si Justin nang marinig ito. Wala ka pang 20 years old. Namula si Jincel. Ako. Siyempre hindi ako. Mabilis na sumingit si Marian. Naaabala ka pa rin sa edad niya. Paano siya tretuhin ang sarili niyang pamilya ng ganoon? Kahit na ayaw nilang iligtas siya, walang dahilan para tretuhin siya ng ganoon. Tumingin si Jincel sa kanya nang may pasasalamat, masaya na marinig na inalagaan siya ni Marian. Miss Lysander, maaaring hindi mo alam ito ngunit sa isang nakatagong angkan, kapangyarihan lang ang mahalaga. Para sa isang babaeng tulad ko na hindi marunong mag-cultivate, swerte ako na hindi ako itinanggi sa sandaling nalaman nila. Sa aking pamilya, kahit ang aking ama ay hindi tumitingin sa akin. Ngumisi si Jincel, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Nagsimulang maunawaan ni Justin kung paano siya naging malupit. Sa isang pamilya na tulad nito, ang moral at empatiya ay malamang na hindi mahalaga. Hindi maiwasan ni Justin na makaramdam ng sama ng loob para sa kanya. Pareho silang nabuhay, ngunit mas nasaktan siya kaysa sa kanya. Mabigat saglit ang kapaligiran sa pag-aaral hanggang sa magsalita si Marian.
Oo, hindi mo nabanggit ito. Saan matatagpuan ang mga dakilang sinaunang angkan? Hindi ba sila malalaman ngayong ang teknolohiya ay napabuti ng husto? Ngumiti si Jinsel at umiling. Walang makakahanap sa kanila. Ang kanilang lokasyon ay katulad ng sa Hongmeng na umiikot sa mahusay na sinaunang porma sayon. Para sa mga normal na tao, ang lugar ay ituturing na walang tao, ngunit kapag nabasag mo ang panlabas na porma sayon, malalaman mong isa itong buong mundo. Walang lupain ng tao. Sinuri ni Justin ang mapa sa kanyang utak. Sinasabi mo bang nasa Kikigzili sila, hilaga ng bundok Kunlun? Tumango si Jinsel. Ang Kikigzili ay kung ano ang nakikita ng publiko. Ngunit ito ay isang ilusyon lamang. Kung ang isa ay walang pass para sa pagbuo, hindi nila ito makikita kung ano talaga ito. Binuksan ng mga dakilang sinaunang ninuno ang lugar at ito ay talagang napakalawak. Ngunit ang distansya sa pagitan ng Kikigzili at Stonegate ay napakalayo. At saka, nagkita kami sa Los Angeles. Paano mo nagawang tumakbo ng ganoon kalayo? Batay sa iyong inilarawan, wala kang kakayahang tumakas mula sa bahay. Naghinala si Justin sa kanya. 927. May bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Bago iyon, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang tungkol sa aking mga in-laws. Ang iyong mga in-laws. Oo, ang angkan ng luho. Nagsimulang mag-alab ang titig ni Jinsel sa Oo, ang angkan ng luho. Or Campbell nagsimulang mag-alab ang titig ni Jinsel sa matinding puot. Biglang naalala ni Justin ang oras na una silang nagkita. Tinanong siya ni Jinsel kung siya ay ipinadala ng angkan ng luho upang angkan ng Campbell upang hulihin siya. Parang nagtagal ang kwento niya. Lalong lumala ang pakiramdam ni Marian habang umuusad ang kwento. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang isang piraso ng tissue paper para panasan ang kanyang mga luha. Ang kasal ni Jinsel ay isinaayos upang makasama si Hector Lo, ang anak ng pinuno ng angkan ng Lo. Nung una, imposible para sa kanya na pakasalan siya dahil masyadong malaki ang kanilang agwat sa kasanayan. Natitiyak nila na siya ay papasok sa yugto ng tribulation passing at sa kalaunan ay magiging ulo ng pamilya. Hindi sila naglalagay ng ganito kalaking pagsisikap para lang gawin siyang asawa ni Hector. Ginawa ito ng angkan ng Campbell upang may bahagi ng angkan ng Fritz ang kanilang pinakahuling paksa sa pagsusulit. Mayroon din silang mga gamot na nangangailangan ng pagsusuri. Nangako sila sa angkan ng Fritz na makakatanggap siya ng tamang pagkakakilanlan at maraming regalo bilang dote para sa kanyang kamay sa kasal. Ngunit sa huli, ang lahat ay para sa palabas. Hindi lang sila ang mga angkan sa Kikigzili. Ang lahat ng mga magsasaka ay nanunood sa kanila, kaya't kailangan nilang magkunwari ng katapatan upang maiwasan nila ang paghatol. Handa pa rin si Hector na pakasalan siya. Si Jinsel ay maganda at kahit na siya ay baog, ang kailangan lang niyang gawin ay pagsilbihan ang kanyang mga hangarin. Maaari na lang siyang magpakasal sa isa pang magsasaka sa hinaharap kung gusto niya. Si Jinsel ay sumuko na sa buhay. Mas masahol pa ang trato sa kanya kaysa sa isang magsasaka. Ngunit bago ang gabi ng kanyang kasal, sa wakas ay may nagdesisyon na tumulong sa kanya. Sa katunayan, palagi siyang tinutulungan ng palihim noong nasa Fritz clan siya. Siya ang yaya ni Jinsel. Ang ina ni Jinsel ay namatay ng bata at ang kanyang yaya ang nagpalaki sa kanya. Ngunit ang kanyang yaya ay nasa unang yugto pa lamang ng yugto ng Soul Forming at walang tunay na kapangyarihang tumulong. Nang makita niya na si Jinsel ay nawalan na ng gana na mabuhay, ito na ang tipping point. Nakahanap siya ng pagkakataon na ipadala si Jinsel palabas ng hanay at sa kalapit na probinsya. Matapos bigyan ng pera si Jinsel, bumalik siya sa angkan ng Fritz at tinulungan siyang ilayo ang mga magsasaka na humahabol sa kanya upang magkaroon ng oras si Jinsel para makatakas. Kahit na nanirahan sila sa hanay, hindi sila ganap na nahiwalay sa mundo. Nakatakas si Jinsel dala ang identity card na inihanda para sa kanya ng kanyang yaya.
At nagresulta ito sa pagpunta ni Jincel sa States para sa kanyang sariling kaligtasan. Dahil sa 9 Meridian, hindi niya nagawang linangin at kinailangan niyang kumuha ng iba pang mga kasanayan tulad ng mga banyagang wika. Tungkol sa kanyang mga kasanayan sa paghak, naisip niya ito sa kanyang sarili. Bagamat wala siyang kinabukasan sa paglilinang, napakabilis niya sa pagkuha ng lahat ng iba pang aspeto ng mundo. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, naging matagumpay siyang con artist sa Los Angeles. Ilang tao pa nga ang kusang loob na naging subordinate niya. Sigurado akong maaalala mo ang nangyari pagkatapos noon. Si Jincel ay nahihiya sa kanyang sarili. Alam kong nagdulot ako ng maraming problema ngunit wala akong ibang mapupuntahan. Tumingin si Jincel kay Justin. Walang ibang makakapagligtas sa akin maliban sa iyo. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo at nagpakawalan ng hininga. Pinahihirapan mo ako. Wala akong utang sa iyo, pero gagawa ako ng maraming bagong kalaban. Bumagsak ang mukha ni Jincel at hininaan niya ang kanyang boses. Alam kong makasarili ito ngunit ano pa bang pagpipilian ang mayroon ako? Nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Saglit na nahirapan si Marian sa kanyang iniisip bago humarap kay Justin. Hobby, tulungan mo lang siya. Dapat protektahan mo siya sa mga bulok na taong ito. At saka baka sumuko sila kapag napagtanto nila ang problemang ay dudulot nito sa kanila kapag sinubukan nilang ibalik siya. Mapait na ngumiti si Justin at hinaplos ang kanyang mukha. Sinubukan ni Maria na makatakas sa kanyang hawakan at hinimas ang kanyang mga pisngi. Napabuntong hininga si Justin. Hindi mo ba siya narinig? Napakaraming cultivator nila na nasa tribulation passing stage. Isa lang ako at napakarami sa kanila. Huminto siya sa kalagitnaan nang may pumasok sa ulo niya. O tama. Gamot. Mabilis siyang lumingon. Jincel, sinabi mo na ang nakatagong angkan ay maraming gamot para makatulong sa paglilinang, tama ba? Higit pa rito, mayroon din silang mga banal na kasulatan at mga turo, di ba? Tumango si Jincel. Oo, ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang ibang mga magsasaka sa yugto ng Soul Forming ay dahil kulang sila sa mga gamot na ito. Ang mga nakatagong angkan ay maaaring manatiling matangkad dahil sa mga bagay na ito. Ito ang ilan sa kanilang pinakamahalagang pag-aari. Ang mga mata ni Justin ay kumikinang sa sakiman. Hehe, wala akong interes na protektahan ka at hindi rin ako interesadong tulungan kang maghayganti. Ngunit ang mga gamot at kasulatang taglay ng iyong angkan ay nakakaakit na gantimpala sa pagtulong sa iyo. Ngumiti ng masama si Justin. Halos himatayan si Jincel sa kanyang mga sinabi at sinubukan siyang pigilan. Huwag kang tanga. May balak ka bang magnakaw sa isa sa pinakamakapangyarihang angkan? Baliw ka ba? Kahit si Hongmeng ay lumalayo sa kanila. Mayroon silang libu-libong magsasaka. Bakit mo iniisip na ang mga matatanda ay madaling talunin? Inilagay ni Marian ang kanyang kamay sa kanyang dibdib dahil sa katapangan ng kanyang mga salita. Don't you dare go there. Tingin mo nakakatawa. Masyadong delikado. Tumawa si Justin at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Nagbibiro lang ako. I like my life intact. Siyempre, hindi ibig sabihin noon ay handa na siyang tuluyang pabayaan ito. Siguradong delikado kung pupunta siya ngayon, pero paano naman ang ilang taon mula ngayon? Ang kanyang endless resolve restoration scripture ay patuloy na bumubuti. Marahil ay muling isasaalang-alang niya ito pagkatapos na dumaan sa susunod na pag-ikot ng makalangit na mga kapigatian. Malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng cultivation ng kanyang mga manliligaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam ang lawak ng kanilang kapangyarihan. Nang maisip ito ni Justin, naalala niya ang mga artifact na nakolekta niya kanina. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay sila ni Justin sa sahig. Nagulat si Jincel nang makitang hawak niya ang mga bagay na ito. Ikaw. Bakit mayroon kang mga ito? Hindi nag-abala si Justin na itago ang katotohanan at sinabi sa kanya ang lahat, mula sa simula kung saan kinidnap ng lalaki si Marian at pinatay niya ito. Noon lang nalaman ni Jincel kung bakit ang gulo nila kanina.
Kababalik lang nila mula sa pakikipaglaban sa isang cultivator sa yugto ng Soul Foreman. May tatlong antas kung saan maaaring mori ang mga artifact. Lower, middle, at upper class. Kung mas mataas ang level, mas bihira ang mga artifact. Itinuro ni Jinsel ang isa sa mga bagay. Ang pulseres na ito ay tinatawag na Ganyuan Tiangang Bracelet. Ito ay nauuri bilang isang mid-lower tier item at pangunahing ginamit para sa pagtatanggol. Ito ay maaaring makatiis ng hindi bababa sa 3 pag-atake mula sa isang tao sa yugto ng Tribulation Passing. Para sa martilyo, ito ay tinatawag na Exorcist's Golden Hammer. Ito ay maaaring maiuri bilang isang lower tier item ngunit ito ay ang pinakamakapangyarihang klase ng dragon. Ang isa. Nagtataka si Justin, paano mo nalaman ang tungkol dito? Ngumiti si Jinsel. Kung ano ang kulang sa praktikal na paglilinang, pinupunan ko sa teorya ang tungkol sa paglilinang at ang kanilang mga kultura. Ito doon sa kanya na maaaring siya ay lubos na kapakipakinabang sa kanya. Maaari niyang ipaliwanag sa kanya ang ilang bagay na maaaring hindi niya maintindihan. Hindi naman siguro masamang protektahan siya. Matapos kumbansihin ang sarili, tinanong niya, hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol sa medalya, anong uri ng artifact iyon? Bakit may salitang luminous dito? Kumunat ang noo ni Jinsel at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ay hindi isang artifact. 928. Lihim na sinabi kay Yuna. Hindi naman. Inis na tanong ni Justin. May kakaibang enerhiyang nagmumula rito. Tiyak na hindi ito maaaring isang piraso ng scrap metal lamang. Siyempre hindi. Ipinaliwanag ni Jinsel, ito ay katulad ng isang identification card para sa mga miyembro ng Hongmeng. Hongmeng. Tama iyan, sabi ni Jinsel. Kung ang luminous medal na ito ay pag-aari talaga ng cultivator, maaari mong taya na siya ay mula sa Hongmeng. Ito ay lumabas na ang Hongmeng ay matatagpuan malapit sa mahusay na sinaunang hanay, malapit sa gitna ng Kikigzili. Ang lumikha ng ilusyon ay lumikha din ng God's Island na binubuo ng mga lugar na may iba't ibang taas. Ang mahusay na sinaunang hanay ay matatagpuan sa tuktok. Ang isla ng Diyos ay pinaghiwalay sa 4 na pangunahing lugar mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang altitude, langit, lupa, spring, at luminous. Ang heaven area ay walang pakialam kay Hongmeng at nakatutok lamang sa pagbabantay sa array. Nag-aalala lamang sila sa pagpapanatili ng kanilang mga paglilinang. Samantalang ang earth area ay binubuo ng mga pinuno ng Hongmeng, ngunit mayroon lamang silang higit sa 10 matatanda, karamihan sa kanila ay nasa yugto ng Tribulation Passing. Ang lugar ng spring ay binubuo ng mga pangunahing puwersa na may higit sa 100 magsasaka at karamihan sa kanila ay nasa huling yugto ng Soul Foreman. Panghuli, ang pinakamababang lugar, ang luminous, ay naglalaman ng pinakamaraming bilang ng mga magsasaka. Binubuo sila ng mga sumapi sa Hongmeng nang wala pang 2 siglo o yaong mga cultivation na mas mababa kaysa sa Tribulation Passing stage. Ang mga nasa lugar ng luminous ay karaniwang tinatawag na Hongmeng ng Red Flame Iron Brigade dahil sila ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa teknikal na paraan, ang mga magsasaka sa lugar ng luminous ay hindi naka-uniforme. Ang mga mas malakas ay maaaring nasa huling yugto ng pagbubuo ng kaluluwa samantalang ang mga mahihina ay maaaring nasa unang yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Halimbawa, pumasok si Icarus Slade sa Hongmeng nang wala pang 2 siglo at hindi pa niya naabot ang yugto ng Tribulation Passing. Siya ay itinuturing na isang mataas na antas na magsasaka sa lugar ng luminous at sa makatuwid ay napili bilang isang kinatawan. Si Hongmeng ay hindi kasing higpit at katigasan gaya ng iniisip ng karamihan. Hanggat ang kanilang mga miyembro ay hindi nakakagambala sa kapayapaan at lipunan, sila ay medyo nakaka-relax tungkol sa mga patakaran. Ang tanging layunin nila ay bantayan ang hanay, siguraduhin na ang mga magsasaka sa yugto ng Soul Foreman ay hindi makakaabala sa lipunan. Wala sila doon para pigilan sila. Ngunit alam ng lahat na ang lugar ng luminous ay medyo magulo. Hindi lahat sa kanila ay tapat kay Hongmeng.
Ang ilan sa kanila ay tumalikod pa sa mga nakatagong angkan upang makakuha ng mga gamot at kasulatan upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Maaaring isang malaking organisasyon ang Hongming ngunit mahirap para sa kanila na magbahagi ng mga mapagkukunan sa libu-libong mga magsasaka. Ginamit ito upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at huwag paginahin ang mga ilusyon na nakapalibot sa lugar na iyon, sabi ni Jinsel. Napangiti si Justin. Mukhang mas kapaki-pakinabang ito sa akin kaysa sa dalawa. Kailangan kong alagaan itong mabuti. Pagkasabi nito, ibinalik ni Justin ang lahat ng mga bagay sa magkatulad na espasyo. Tahimik si Marian sa buong oras ngunit nagpa siya siyang magsalita noon. Huwag kang padalos-dalos. Nag-aalala ako na ngayong napatay mo na ang magsasaka, ituturing ka ba ni Hongming bilang kaaway nila ngayon? Palagay ko hindi. Umiling si Jinsel. Tiyak na hindi sasaktan ni Hongming ang makamundo para lang mangagaw ng isang bagay. Ang pag-target kay Justin ay hindi pangkaraniwan. Ngunit dahil sa iyong pagkakasangkot ay naghinala ako na ang isyu na ito ay mas personal kaysa sa negosyo. Maaaring nagmula siya sa isa sa mga nakatagong angkan. Kahit na alam ni Hongming na si Justin ang pumatay sa magsasaka, mauunawaan nila ang magsasaka ay ang tagapagbunsod ng kanilang pag-aaway na mas mahusay na naninindigan sa mga taong ito. Angkan. Ang mga salita ni Jinsel ay pinahiran ng lason. Ang kanyang puot ay tumakbo ng mas malalim kaysa sa alam ng dalawa. Nakahinga ng maluwag si Marian ngunit napasimangot pagkatapos. Sinasabi mo ba na ang mga nakatagong angkan ang nasa likod ng lahat ng ito? Tama iyan. Ngumuso si Jinsel. Hindi ko ilalagay ang kanilang kasakiman sa paggawa nito. Tiyak na gusto nila kung ano ang mayroon si Justin ngunit hindi ito makuha. Karaniwan, ang isang magsasaka mula sa lugar ng Luminous ay magkakaroon lamang ng isang mystical artifact ngunit ang taong ito ay may 3. Makatuwiran lamang na siya ay makontrate ng nakatagong angkan. Saglit na pinag-isipan ni Justin ang ugnayan sa pagitan ng cultivator at ng misteryosong lalaking nakatagpo niya sa Dawson Sect. Ngunit itinago niya ito sa kanyang sarili. Kailangan kong magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na alisin ang aking kalituhan. Hihingi ako ng tulong sa iyo kung mayroon akong anumang mga katanungan. Ngumiti si Justin. Lumiwanag si Jinsel at agad na tumango. Ginagawa ko ang aking sa computer science sa Stonegate University. Mahahanap mo ako doon kahit kailan mo gusto. Pagkatapos sabihin niyon, agad niyang binawi ang kanyang mga salita at humingi ng tawad kay Marian. Miss Lysander, wala akong sinasadya, I swear. Umiling si Marian na may matamis na ngiti. Hindi na talaga siya galit sa kanya ngayong alam na niya ang nakaraan niya. Inimbitahan pa niya si Jinsel para sa hapunan ngunit magalang siyang tumanggi. Kahit na hindi sinabi ni Justin na paprotektahan niya siya at tutulungan siyang maghayganti, alam niyang hindi siya nito hahayaang mamatay. Alam din niyang medyo sobra-sobra ang kahilingan niya, kaya natutuwa siyang may makuha mula rito. Bumalik si Sheila bandang gabi pagkatapos ng trabaho ngunit umalis si Lucille para magtrabaho at hindi babalik sa loob ng ilang buwan. Naisip ni Justin na mas mabuti para sa kanilang dalawa dahil magiging awkward sa pagitan nila dahil sa sinabi niya kay Lucille sa mansyon ng Yuan. Nagluto si Yuna ng maraming ulam para maibsan ang kanilang mga nerbiyos dahil kinidnap si Marian sa umaga. Nang malapit na silang maghapunan, nagsimulang mag-buzz ang telepono ni Justin. Kinuha ito ni Justin at natutuwa siyang makita ang caller ID. Sinagot niya ang tawag at nagtanong, Ron, handa na ba ito? Ang tumawag ay isang matandang lalaki, si Ron, na nagbabantay sa bahay ni Justin sa Europa. Kamahalan Pluto, handa na ang lahat. Maaaring magsimula na tayo sa susunod na buwan, masayang tugon ni Ron. Tumango si Justin at ibinaba ang kanyang telepono. Lumingon si Justin para harapin si Maria na nagpapula sa kanya sa ilalim ng kanyang mga titig. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang mali? Huminga ng malalim si Justin. Halos kalahating taon na kaming naghahanda at sa wakas ay natapos na. Alis kami papuntang Central City bukas o sa makalawa. Nagulat si Maria noong unang ngunit namula siya at tumango nang mapagtanto niya ang ibig niyang sabihin sa paghanda.
Central City. Pupunta ba kayo doon para makilala si Tita Rebecca at ang lolo ni Brother Gibson? Umaasang tanong ni Sheila. Napangiti si Justin. Gusto mo rin bang pumunta? Tumingin si Sheila kay Yuna. Yuna, pupunta ako kung pupunta ka. Hindi mo ba nami-miss si Tita Rebecca? Hinaplos ni Yuna ang kanyang ulo at pinagsabihan. Huwag mo silang pakialaman. Manatili ka rito at bantayan mo ang bahay kasama ko. Itinikom ni Sheila ang kanyang dila ngunit hindi na nagsalita pa. Lumingon si Yuna at sinabi kay Justin, Sir, narinig ko kay Miss na nagpaplano ka ng kasal. Nagulat si Justin kay Marian at tumawa. Hehe, mahal, hindi ko alam na inaabangan mo na pala ito kaya palihim mong sinabi kay Yuna. Ako. Hindi. Gusto ni Marian na gumapang sa ilalim ng mesa. Yuna. Tumawa si Yuna. Sige, nag-eavesdrop ako. Bakit ka nahihiya sa kasal? Not to mention almost 2 years na kayong kasal. Halos mapawi si Justin sa malamig na pawis. Ang tagal niyang pinaghandaan ang kasal. Dapat itong maging perpekto. Sir. Humajejek si Yuna. I might not going to Central City but can I attend your wedding? I know you would not hold it in Zenica since matagal mo na itong pinaghandaan. It's been my wish to watch Miss get married. Yuna, bakit mo ito pinag-uusapan? Medyo naluluha si Marian. Ngumiti si Justin. Siyempre kaya mo. May napili pa akong posisyon para sa iyo sa kasal. Don't worry about it. Napangiti si Yuna at pinunasan ang kanyang mga luha. Miss, I think you should put your work aside for now. Wala nang mas mahalaga pa sa pagkikita ng mga in-laws mo at pagdaraos ng kasal. Bakit hindi ka umalis bukas? 9:29. Naisip ni Maria na si Yuna ay masyadong nasasabik tungkol dito. Ngunit sa totoo lang, siya mismo ay nasasabik. Ngunit walang paraan na aaminin niya ito kay Justin. Kukulitin niya ito ng walang awa. Hindi ako a-attend ng kasal kung may balak siyang bigyan ako ng singsing na mas maliit pa sa binigay niya kay Talia. Naisip ni Marian. Pagdating sa kasal niya, walang lalapit sa mundong ito. Kahit ang sarili niyang kumpanya. 1 oras lang ang inasikaso niya sa lahat. Ang ginawa lang niya ay italaga ang kanyang mga tungkulin sa kani-kanilang department head at italaga si Talia bilang pansamantalang pinuno. Kinagabihan, sinimulan ni Maria na aipak ang kanyang luggage bag. Kailangan niyang mag-empake ng medyo mabigat na kargada habang pinaplano ni Justin na isagawa ang kasal pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa Central City. Kasabay nito, hindi binalak ni Justin na itago ang katotohanan na nagdaraos sila ng kasal mula sa ibang mga babae. Personal pa niyang tinawagan ang bawat isa sa kanila at ipinalam. Ang kasal ay para lamang kay Marian. Mas mabuting malaman na nila ngayon kaysa alamin ito ng mag-isa. Ayaw ni Justin na makitang may mali sa pagitan nila, kaya mahalaga para sa kanya na masiguro ang posisyon ni Marian bilang kanyang nag-iisang asawa. Tinanong din niya ang bawat isa sa kanila kung gusto nilang dumalo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang lahat ng karapatan na dumalo sa kasal. Isa pa, konektado sa kanyang nakaraan ang venue ng kanyang kasal. Dadalhin niya ang bawat isa sa kanila doon kalaunan. Ngunit lahat ng kanilang mga sagot ay lumabas na pareho. Tumanggi silang dumalo. Sa halip, interesado lang sila sa lugar na dadalhin niya. Napangiti lang ng mapait si Justin. Wala silang pakialam sa kasal niya pero interesado pa rin sila sa venue nito. Isinasaalang-alang ito, nagpasya si Justin na ipadala sila pagkatapos ng kasal. Siyempre kailangan niya ang pahintulot ni Marian at sasanduan lang niya sila pagkatapos ng kanilang honeymoon. Samantala sa Central City, ilang araw nang inaasam ni Rebecca na makilala sila. Sa sandaling tinawag siya ni Justin, tuwang-tuwa siya kaya siya mismo ang nagboluntaryong sunduin sila mula sa airport. Ngunit nang sabihin niya kay Gavin, kumunat ang noo niya sa ideya nito. Bumalik sila upang bisitahin ang kanilang mga matatanda, bakit mo sila pupuntahan at sasanduan sila? Dahil doon, binawi ni Rebecca ang kanyang alok. Nalaman ni Justin na ang matandang iyon ay napakatigas ng ulo. Ngunit sino siya para husgahan?
Dagdag pa, ginawa nitong mas kawili-wili ang mga bagay sa angkan. Walang pakialam si Justin sa kayamanan o kapangyarihan ng angkan ng Gibson. Mas nababahala siya sa impluwensya ng mga ito sa buhay ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sumakay si Justin sa eroplano patungong Central City kasama si Marian. Tumagal ng 2 oras ang biyahe nila. Si Rebecca ay hindi makalapit ngunit siniguro niya na sila ay escort pagdating nila sa gate. Ang angkan ng Gibson ay isang pamilyang militar kaya nakaugalian na ang pagiging mababang profile. Dagdag pa, ang pagbabalik ni Justin ay hindi talaga isang bagay na maaari nilang ipagmalaki. Si Marian ay nagsuot ng asul na ruffled na palda mula sa Bottega Veneta na tugma sa mataas na takong na boto mula sa Ferragamo. Ang kanyang buhok ay maayos na sinukli sa kanyang likuran na nagpamukha sa kanya na napakamasunurin at nakakapreskong. Sinubukan niyang maging presentable ang kanyang sarili dahil ito ang unang beses niyang babalik sa kanyang tahanan. Dahil nasa airport sila, nagsuot si Maria ng isang pares ng Gucci sunglasses para matakpan ang kanyang hubad ngunit kaakit-akit pa ring mga facial features. Gayunpaman, walang anumang ginawa niya ay magiging sapat upang itago ang kanyang kaakit-akit na hitsura. She tried to keep a low profile but her glamorous aura was doing the opposite, attracted gazes from the people around. Walang pagpipilian si Marian kundi makipag-ugnayan kay Justin at panatilihing nakayuko ang kanyang ulo sa buong panahon. Umiling si Justin at ngumiti ng mapait. Ang damit ni Marian ay humigit kumulang 40 hanggang 50,000 yuan. Dagdag pa, ang Central City ay napuno ng mga materialistikong tao kaya imposibleng hindi siya makakuha ng atensyon. Kung si Justin ay hindi sapat na malakas, malamang na hindi niya mapoprotektahan ang isang mayamang babae na tulad niya. Wala nang ibang gusto si Marian kundi ang umalis na lang sa airport. Nagsisimula na siyang kabahan sa lahat ng titig niya. Ngunit nang madaanan niya ang isang tindahan, agad siyang natigilan. Anong mali? Lumingon si Justin sa pagkalito. Itinaas ni Marian ang kanyang kamay at pinagdikit ang kanyang mga daliri. Kumunat ang noo niya at bumulong sa sarili, nako. May nakalimutan ka ba sa eroplano? Sinisiyasat siya ni Justin. Umiling si Marian at nagpout. Hubby, hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Anniversary natin. Napakurap si Justin. Pero di ba kanina lang tayo nag-celebrate? 1 taon na ba? Siyempre hindi. Pinandilatan siya ni Marian. Birthday ni Mama. Nanay. Nagulat si Justin. Hindi ko alam iyon. Hindi niya sinabi sa akin. Bakit siya mismo ang nagsabi sa iyo? Sinaway siya ni Marian. Kailangan kong bigyan siya ng regalo. Tingnan natin ang tindahang ito. May mas mabuti kaysa wala. Hindi pinansin ni Justin at sumama sa kanya sa shop. Walang ibang bagay na dapat bilhin maliban sa mga sobrang mahal na souvenir sa shop. Lalong sumimangot si Marian. Lalo siyang nababalisa habang lumilipas ang panahon. Ano ang dapat nating gawin? Paano kung dumaan tayo sa isang mall pabalik? Napangiti si Justin nang makita niya kung gaano siya kaba. Regalo lang. Hindi mahalaga kung ano ang makukuha natin para sa kanya. Ang pag-iisip ang mahalaga. Formality din ang kasal natin. Would you tell me that it's only the thought that counts too? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Nauutol si Justin at napakamot ng ulo. Tumingin siya sa paligid at nagningning ang mga mata niya nang may nakita siya. Ngumisi si Justin habang dinampot ang regalo para ipakita kay Marian. Kunin mo lang ito, siguradong magugustuhan niya ito. Naghinala si Marian sa kanya. Sigurado ka? Nanay mo ba siya o nanay ko? Siyempre nanay mo siya. Kung gayon, makinig ka sa akin, sabi ni Justin habang naglalakad papunta sa cashier. Si Marian ay nagangat ng mukha ngunit walang sinabi. Sa sandaling lumabas sila ng airport, agad na lumapit sa kanila ang isa sa mga gwardiya ng Gibson clan. Nakasuot siya ng casual na suit upang maiwasang mapansin. Nagmaneho sila patungo sa mansyon ng angkan ng Gibson na matatagpuan sa zonang militar. Nang makarating sila, mahigpit na hinawakan ni Marian ang mga braso ni Justin na may pawis na palad. Niyakap ni Justin ang kanyang mga balikat at inaliw siya.
Bakit ka ba kinakabahan? Hindi mo ba nakilala ang matanda dati? Medyo mabait siya. Ano bang alam mo? Reklamo ni Marian. Nag-aalala ako sa'yo. Ako. Hindi alam ni Justin kung saan siya nanggaling. Ano bang dapat ipag-alala? Iuuwi na lang kita. We can stay for as long as you feel comfortable. Hindi naman kasi tayo papasok sa piitan. Paano kung nandyan ang tatay mo? Paano mo siya kakausapin? Huminto si Justin sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inisip ang posibilidad na makauwi na siya. Kahit papaano ay hindi naisip ni Justin na makikita niya siya dahil si Parley ay palaging nasa military zone sa Jarlingnan. Saglit na nag-isip si Justin at sinabing, hindi siya kamag-anak o kaaway ko. Gagawin ko ang kailangan para masagot ang nararamdaman ni nanay. Napabuntong hininga si Marian. Iniisip ko rin kung nandito si Lester. Sigurado akong nag-iingat ka bago pumunta sa Central City. Sana lang ay magiging maayos ang lahat. Ang mga mata ni Justin ay kumislap na may hindi nababasang emosyon ngunit nanatili siyang tahimik. Makalipas ang halos 1 oras, dumating na ang sasakyan sa harap ng isang sinaunang mansion. Sa ibabaw ng pangunahing pinto, mayroong isang plaque na may nakasulat na Katagangyang Residence. Nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. 930. Pasok po kayo, Young Master Justin at Madam. Hinihintay ni Marshall ang iyong pagdating. Magalang na binuksan ng gwardya ang main door at niyaya silang pumasok. Pagkatapos niyang gawin iyon, iniwan niya sila at ipinagpatuloy ang kanyang normal na tungkulin. Nagulat si Justin nang marinig niyang Marshall ang sinabi niya. Mukhang sineseryoso nila ang mga ranggo dito. Mula pa noong simula ng siglo, ang Zeneca ay hindi nagtalaga ng anumang mga marshal. Kahit na ang ministro ng depensa ay isang general lamang. Batay sa kanyang ranking, alam ni Justin na hanggat nabubuhay si Gavin, ang angka ng Gibson ay mananatili sa kanilang lugar bilang isa sa Big Four. Bumukas ang mga pinto, tumambad ang medyo mahabang landas na bato patungo sa living hall. Bagamat maraming maid, namumukod tangi pa rin ang mansyon dahil maraming gwardya ang nakapost bawat ilang metro sa paligid at sa loob ng mansyon. Lahat sila ay mahusay na binuo at umaagos na may pakiramdam ng katwiran. Ang kanilang mga mata ay nagkwento ng mga brutal na digmaan na puno ng pagdanak ng dugo. Sa sandaling pumasok sina Justin at Marian, binati nila sila ng diretsong mukha. Ito ay wala para kay Justin ngunit muli nitong kinabahan si Marian. Nararamdaman niyang namamasa na naman ang mga palad nito. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at naglakad sa daan. Sinulyapan siya nito at hindi niya maiwasang asarin. Aking mahal na Presidente Lysander, bakit ka kinakabahan? Dapat ko bang sabihin sa iyo ang isang biro upang kumalma ang iyong mga nerbiyos? Kinagat ni Marian ang kanyang labi at pinandilatan siya. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmayan ang nanginginig niyang nerbiyos. Mukhang maganda ang bahay. Malamang na nagkakahalaga ito ng maraming pera. Mukhang sanay na sanay ang mga kasambahay at ang mga sundalo ay parang mga veterano sa digmaan. Maaari silang maging kapaki-pakinabang sa paglalagay ng palabas, ungol ni Justin. Gusto siyang sikal ni Marian. She already so nervous and he decided to talk about the mansion's real estate. Isang pamilyar na silhouette ang lumakad patungo sa kanila nang malapit na silang makarating sa living hall. Lumapit si Rebecca sa kanila at tuwang-tuwang niyakap si Justin. Anak, nakauwi ka na sa wakas. Namiss kita ng sobra. Pinunasan ni Rebecca ang kanyang mga luha. 20 taon na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hindi pa ganoon katagal. Awkward na tinapik ni Justin ang likod niya. Tiningnan siya ni Rebecca. Walang puso kang bata. Tingnan mo kung gaano mo kinabahan si Marian. Halos namumula ang buong mukha niya. Mom, I'm not. Sinubukan itong itanggi ni Marian ngunit hindi man lang siya makatingin sa kanyang biyenan sa mga mata. Bagamat ilang buwan na silang nagkasama, ito ang unang pagkakataon na opisyal siyang iniuwi upang makilala ang kanyang mga biyenan. Huwag mong subukang tanggihan ito. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang mga kamay at ngumiti. Huwag kang kabahan. Ito na rin ang tahanan mo.
Ang mga sundalo dito ay mga retirado mula sa hukbo ng Gibson. Sila ay kasama natin sa loob ng maraming henerasyon. Tiningnan ni Marian ang mga sundalo ng hindi malay. Hindi naman siya ganoon ka-intimidate sa mga ito ngunit kakaiba pa rin itong tingnan. Let's go! Hinihintay ka na ng lolo mo. Nakaubos na siya ng 2 kaldero ng tsaa. Tumawa si Rebecca at sinenyasan silang sundan siya. Dinala niya sila sa pangunahing bulwagan kung saan hawak ng 4 na haligi ng redwood. Maayos na inayos ang mga kasangkapan sa sahig at may guhit ng mga kumakayod na kabayo sa tapat ng dingding. Iyon lang ang dekorasyong taglay ng bulwagan na ito. Si Gavin ay nakasuot ng puting sando na may itim na maluwag na pantalon. Idinidrum niya ang kanyang mga daliri sa mesa dahil sa inip. Nasa likod niya si Sonny Ang. Nakasuot siya ng kulay abo at natutuwa siyang makita sina Justin at Marian nang pumasok sila. Pare, nandito na sila sa wakas. Sinaman siya ni Rebecca. Tumanggaw si Gavin at tumingin kay Justin nang hindi nagsasalita. Pinunasan ni Justin ang tamad na tingin sa kanyang mukha at ibinalik ang tingin sa kanya. Tahimik na nagkatitigan ang lolo at apo. Walang sino man sa silid ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa, kabilang si Marian. Natatakot pa siyang huminga ng sobrang lakas. Bagamat mabait si Gavin sa kanya at pinuri pa siya nang bumisita siya, nasa bahay niya sila noon. Siya ay pinapanood siya sa telebisyon mula pagkabata. Isang pinuno sa buong bansa at isang maimpluwensyang icon sa gobyerno. Ang makita siya sa screen at makilala siya sa totoong buhay ay isang ganap na kakaibang karanasan. Ilang sandali pa, ngumiti si Gavin. Bumalik ka na. Tila isang tanong at isang pahayag ang gamulong sa isa. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at tumawa. Nandito ako, hindi ako nakabalik. Nagtaas ng kilay si Gavin at humarap kay Marian. Lumawak ang ngiti nito at malumanay itong tinanong, Marian, tell me, are you guys here or back? Hindi ito ang unang pagkakataon na tretuhin siya bilang kanyang apo, ngunit namumula pa rin ito. Sumulyap siya kay Justin at napagtanto na kumikislap ito sa kanya. Nag-alinlangan sandali si Marian bago sumagot, we're back. Hoy! Hinayla siya ni Justin palapit. Mahal, paanong hindi ka pumanig sa akin? Kailangan mo akong sundan. Nandito tayo para bumisita, hindi na babalik. Ano? Huwag kang masyadong isip bata. Tinulak siya ni Marian, nahihiya ako para sa iyo. Bakit ang tigas mo sa harap ng sarili mong lolo? Akala ko ba makapal ang balat mo? Bakit nahihiya ka ngayon? Bumagsak ang mukha ni Justin. Paano niya ito nagawang ipagkanulo at ilalayo siya ng ganoon kadali? Tumawa si Gavin at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Mukhang hindi maganda ang ginagawa mo sa sarili mo. Hindi mo man lang makontrol ang asawa mo pero sinubukan mo pang samantalahin ako. Humajejek sina Sonny Ang at Rebecca sa kanilang sarili. Namula si Justin at napagtantong walang tao sa kanyang tabi. Ito ay sapat na masama sa bahay. Anak na babae, tawag ni Gavin. Agad na naglakad si Rebecca. Pare, nagsisimula na ba tayong kumain? Gawin natin ito sa likod bahay. Magbukas din ng bote ng lumang Wada wine. Maaaring hindi mabilis si Justin ngunit mas matanda ako sa kanya kaya hindi ko ito hahabulin laban sa kanya, panunokso ni Gavin. Pinunasan ni Justin ang kanyang mukha at bumulong ng kung ano sa ilalim ng kanyang hininga. Kinurot siya ni Marian na nagpatigil sa kanya na magsalita ng kung ano-ano. Bagamat hindi talaga sila ang pinakamabait na tao sa isa't isa, nakakagulat na nakaka-relax ang kapaligiran. Naisip ni Marian na ito ay medyo kakaiba din ngunit nagpasya na ito ay mas mabuti kaysa sa isang tents. Sa halip ay pinili niyang suriin ang mansyon na kinaroroonan niya. Ito ay isang lumang mansyon kaya karamihan sa arkitektura ay sinaunang. Mayroong maraming mga piraso ng likhang sining na ginawa ang buong lugar na tila isang museo. Pagdating nila sa likod bahay, napuno na ang hapagkainan ng iba't ibang ulam. Karamihan sa kanila ay mga paboritong pagkain ni na Justin at Marian. Naantig si Marian nang makitang mayroon ding mga lokal na Central City glutinous rice ball sa mesa. Dapat ay naihanda na ni Rebecca ang lahat ng ito noon pa man.
Natuwa si Maria nang makitang wala rito sina Parley at Lester mula nang sumumpa si Justin na papatayin niya si Lester sa susunod na pagpapakita niya. Nang makaupo na ang lahat, sinenyasan ni Gavin si Sonny ang nasumama sa kanila. Tinanggihan niya noong una ngunit sa huli ay sumuko sa ilalim ng kanyang panggigipit. Naisip ni Justin na medyo kakaiba ang kanyang kalagayan. Ngayong nakaligtas na siya sa unang round ng 9 Heavenly Lightning, naging malinaw na sa kanya ang cultivation ni Sonny Ang. Nasa mid-phase siya ng Soul Forming stage pero technically, para sa isang taong caliber niya, hindi ba dapat nasa Hongmeng siya? Bakit siya ang magsisilbing attendant kay Gavin sa halip? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.